Maaring baligtarin ang sinabi ng nobelisang Charles Dickens para sa ating kasalukuyang kondisyon. It was the worst of times, it was the best of times. It was the age of foolishness, it was the age of wisdom. Ang Likhaan University of the Philippines Institute of Creative Writing ay naglalabas ng webinars para sa patuloy na diskusyon ng usaping malikhaing pagsulat, panitikan at kultura sa kondisyon ng COVID-19 pandemic. Meron 3 webinars ito, ang Panayam Lecture Series, mga serye ng usapan hinggil sa craft at politics of writing sa pandemiko, ang ganap o serye ng literary readings, at ang Interdisciplinary Book Forum, ang talakayan ng isang bagong libro ng UP Press ng mga panelists mula sa iba't ibang disiplina. Kasama ang Filipiniana Archive o online book sharing platform para patuloy na makapagbasa sa pandemiko, ang webinars ay patunay sa pangangailangang magpatuloy ang panitikan at panulat na Filipino, lalo na sa panahon ng pandemiko, na ang panitikan ay esensyal at vital na gawain, lalo na sa panahon ng pandemiko. Nanguna ang Likhaan sa pamamagitan ng website ito, ang panitikan.ph, para ang kanyang mga aktibidad ay mayroong online output. Sa ilalim ng programang Literature for Social Development, maaaring tignan ang mga dokumento, proceedings at video ng UP National Writers Workshop, ng Amelia La Peña Bonifacio Basic Writing Workshop, ng mga dokumentaryo ng senior writers ng bansa sa Akdang Buhay, ng Gemino Abad Seminar Workshop for the Teaching of Creative Writing, ng Saling Panitik, Bienvenido Lumbera Seminar Workshop for Translation, ng Madrigal Gonzalez First Book Award, ang Likhaan o Journal of Contemporary Philippine Writing, at ang Interdisciplinary Book Forum. Maaari rin makapagpasa ang mga manunulat ng kanilang biography at sample works para sa author section. Inaasahan naming maging mahalagang tulong din ang webinars at website ng Likhaan sa mga guro, estudyante at nagmamahal sa panitikang Filipino. Sinasabing writers write in retrospect, kung kailan tapos na ang trauma, kung saan may nilay na sa naganap. Pero meron din sa ating panitikan ng mga manunulat na nagsulat ng ATM o At the Moment, ang Florante at Laura bilang proto-komentaryo at ang mga nobela ni Rizal bilang direktang pagsasakdal sa kolonyalismong Kastila, ang mga sarswelisa ng Tagalog seditious plays laban sa kolonyalismong Amerikano, ang mga manunulat ng literature of circumvention, protest at underground writings sa panahon ng diktaduryang Marcos ang ilang halimbawa. Ano pa man ang desisyon ng mga manunulat, ang mga programang online ng Likhaan ay patuloy na magiging lunsaran ng mga talakayan at panitikan testamento ng ating panahon at pagdanas sa pandemiko. Mabuhay ang panitikang Filipino, mabuhay ang manunulat na saksi at tagaulat ng ating panahon. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Joti Tabula, isang manggagamot. Ang serye ng Likhaan na pinamagatang ganap na may temang lungsod ngayong buwan ay isang napapanahong programa kontra pandemya. Alam natin na ang mga lungsod, halimbawa ang Metro Manila, ay pinuputakte ng virus na SARS-CoV-2 at isa itong lunsaran ng danas ng maraming tao sa COVID-19. At naririto po ang isa kong tula na pinamagatang lungsod na babasahin ko ngayon para sa inyo. Lungsod. Nagising akong nais ko nang lisanin ang lungsod na ito. Ni hindi mo makausap ang kapitbahay sa kabilang kwarto. Iniiwan ng delivery boy ang pananghalian ko sa lobby. At sa tuwing papasok ako, ay babarilin lang ng thermometer gun ng CQ ang lapad ng aking noo. Kapag lumalabas ako para mag-grocery, kahit doon ay dumidistansya ang mga ipinamimili. Umaaray ang aking credit card. Napagtatawanan ko tuloy ang sarili dahil mas nakakausap ko pa ang mga Chinese at Korean sa kondo. Ni hao, ano yung sayo? At ibinabalik nila ang aking salita titig. Estranghero ako
sa lungsod na ito. Kahit kabisado ko na ang samyo ng Manila Bay. Minsan, sinubukan kong mag-alaga ng halaman sa tayog ng aming kondo at kahit siya ay nagmamadaling nagpalanta at nagpaalam. Marami din akong tangkang pag-ibig dito at tulad ng nagsisimulang business ay nalugi ito't kailangang isara. Isang dapit hapon sa rooftop ng aming kondo, mata sa mata kami ng nagkakahel na araw. Walang wika ang aming pagtatapat. Ikaw ba gusto mo ang lungsod na ito? Dilim at mga bituin ang untag niya sa akin. Bumuntong hininga ako na marahil ay hindi na niya narinig dahil naroroon na siya sa New York, sa Warsaw, o sa mukha ng isang hindi pa umiidlip na mangingibig. Sa aking likuran, may mga aleng aliw na aliw sa kanilang mga cellphone sa kanilang palad. Walang imikan. Nilisan na nila marahil ang lungsod na ito. Naparoon na sila at kapiling ko sila rito. At bago po ako tuluyang magpaalam sa inyong lahat, gusto ko lamang pong ipromote ang librong Lungsod-Lungsuran ni Luis Lopez. No, ito ang kanyang first poetry book na inilathala ng Librong Lira. Suportahan po natin, 250 pesos lang po. Mabibili ang libro sa Solidaridad Bookshop at sa Savage Minds at sa Facebook pages ng Librong Lira at ng Lira. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig at I hope you keep safe and healthy during this pandemic. Maraming salamat po. Hi, my name's Sophia. I'm 14 years old and I've been writing ever since I was really young, maybe 4 or 5, but I wrote my first poem when I was 12. And ever since I've been writing a lot of poems, a lot of short stories. This lockdown, that's what I've been doing a lot of writing, short stories, long stories, and a lot of poems. So when I found out about this, I immediately wanted to join. And my writing style is kind of weird. It's confusing even to me because words just come out. So I might not be able to explain these poems as, I'm not gonna be the best. So the first one is called City Cycle. It's about how the pandemic affected our society and our leaders. And yeah, that's it. Such a sight. Unknown adventures, unknown intentions, mysteries and lives you'll never get to know. So much to unpack, yet everything resides in its original place. Never catching a glimpse of the sun, basking in a world full of chaos it began. Feet against the pavement, hand holding hand. How could something so beautiful become something so terrifying? The feel of mystical diversity, the knowledge we keep hidden from each other, keep away the variety that exists among cities. 6 feet away or 6 feet under. How ironic that the latter is chosen at the most difficult times. And how ironic that the former could make an even bigger partition. The filth that fills our lungs, the dirt that echoes in the ears of everyone. Airborne death now flows through. Airborne death has always been here too. Connected were the dots, scattered are the participants. Worry not, they said. Chaos shall always live amongst the brave, and havoc shall continue. Trailing behind the cowardice, podiums, cheers, claps of the hopeful, all from the delusional. Teary eyes, sickness, and death from the ones who refused. Sacrifice will always hold the eyes of the rich, if only it were real. Under the lampposts remain warmth, and under the stairs remain judgment. They lied. Venomous words thrown across buildings, poisonous wealth used across borders. As the cars pass by and as strangers converse in topics of the unknown,
passages of hope and improvement threaten cities of the rightfully infringed. So the next one is not as elegantly titled. It's just about basically my perspective in how society is not the best, not perfect, and maybe it never has been. So this poem is titled "We Really Suck, Huh?" Lungs feel full, the click of a gun. We run. Push them away, comply with no hesitance. It's safer. It's wrong. Pleading guilty are the victims, pleading for freedom is the crime. It's grim, it's sorrow, it's injustice. We aim for a bright future of big signs, flashing lights, and technological advancements. We love it. We hate it. We live with it. Wheels on crushed rocks have never sounded so much like breaking bones. The broken hearts of the promise. Drown it all out with music, melodies of hidden messages, the rhymes of protesters who aim to be the number one, hoping their faces end up on billboards. Most of us don't know how we got here, why we react the way we do, why we fear before we fight, why we lie, protest, and validate the others. Ignore other cries for help. Prioritize yourself. Is it toxic? Is it reality? For such an impeccable society, we love to dismantle the belief in emotionality. So the third one is called What's the Matter? It's science-based. I use a lot of, it's inspired by matter, the description of it and how it makes up a lot of big things. Matter. Science is amazing, right? New discoveries almost every day. Companies in an autonomous generation. Not a good combination. But it builds up what we see every day. Screams and yells are heard throughout the city. Demands of the masses for equality. The volume of their rage echoes from planet to planet. We did this. They built this. The solidity of our beliefs fuel us. Tears fall from our eyes as deadly gas is thrown in the midst of a revolution. We make something of it, and they benefit from the struggle we keep exerting. Microscopes and glass bottles, observation and experimentation. We play along as we watch them intently. They view us from afar, but we can see them clearly. They'll control us for as long as we let them, because they never thought their puppets could have always been watching them back. So that was the end. That was the last poem, and I hope you like it. Bye! Magandang umaga, tanghali o gabi o kung anong oras nyo man ito napapanood. Bago ako magsimula, nagpapasalamat muna ako sa Likhaan, Institute of Creative Writing ng UP Diliman para sa inyong paanyaya, para sa inyong proyektong ganap, literatura at musika sa gitna ng pandemya. At partikular para sa sesyon na ito na may temang city o syudad. Ako po si Carlos M. Piocos III or minsan kilala ring Kaloy ng aking mga kaibigan at magbabasa po ako ng ilang mga tula mula sa aking koleksyon na Kung ang Syudad ay Pag-ibig na inilathala ng UP Press noong nakaraang taon. At maraming salamat partikular sa imbitasyon sa sesyon na ito dahil kalakhan ng aking nasulat dito ay tungkol sa syudad, ngunit sa aklat na ito, ang syudad ay hindi espasyo, kundi isang kondisyon ng kasalukuyan o kontemporaryong pamumuhay. Isa sa mga tula na naisulat ko towards the end o yung nirarap up ko yung collection na ito ay itong aking unang babasahin na may pinamagatang Hayaang Humayo. Hayaang humayo. Ang mga uwak sa bukid, bitbit ang tira-tirang butil na pinuslit sa tiwangwang na parang. Hayaang magpitak ang tuyong lupa sa pagbaon ng matatalim nilang kuko sa kanilang pagbuwelo bago lumipad.
Hayaang mapagpag ang alabok sa kanilang pagaspas at makapuwing ng batang nakatingala sa dapit hapon ng kanilang paglalayag. Hayaang lumisan ang mga isda sa ilog, daladala ang mga pain nating mga uod, kalawit, laway, at mga hiyas na ating natubog. Hayaang matunaw sa tubig ang asinbula ng kanilang pag-alis at mabulid ang ating salasalabid ng mga lambat, lubid, angkla at bangka sa kanilang pagtawid sa kabilang panig. Hayaang silang masalikop ng mga palad ng pangahas na batang nakaantabay sa banyagang pampang. Hayaang iwanan ng mga ina ang kanilang mga tahanan. Pabayaan silang makaligtaang hawiin ang mga sinampay o patayin ang kalan. Hayaan sila maglaho ng walang paalam, liham o bagong pamuhatan ng bahay na kanilang pinapasukan. Hayaang mawala ang mga ama sa kanilang tinutungtong daan. Tulutang mapudpod ang kanilang mga swelas sa kalalakad at kahanap ng mga bagong barkong pagtutuklapan ng kalawang at mga disyertong pagmiminahan ng langis mula sa kanilang pawis. Hayaang maglaho ang hiwaga sa mundo, magpaubaya sa ragasa ng bagyo, hila-hila ang mga ibinaon nating tanso, pilak at ginto. Hayaang malunod ang pananim, bumulwak ang mga dike, magsuka ang mga imburnal sa basura, mabuwal ang mga puno, mahigop ng lupa ang mga gusali, maglagablab hanggang mag-upos ang mga barong-barong, at magbara sa libo-libong bangkay ang kalsada. Hayaang magluwalhati ang bayang nakaligtaan ng magluksa. Siya nawa. Ang susunod ko namang babasahing tula ay isa din pagmumuni-muni tungkol sa syudad bilang isang uri ng pamumuhay. At kung paano gumagalaw, nagpabiyahe ang mga katawan sa syudad na ito. Titulo ng tula ay Arbeit macht frei. May pananampalataya tayo sa salita, sa pangako ng ginhawa. Matapos ang pagpipigil ng hininga, ang pagbibilad ng balat sa araw, ang pagsusunod ng kilay hanggang hating gabi sa paghihintay sa pagdatal ng diwa. Ang maghapong pagpapatak ng buto sa pabrika, magdamagang puyatan sa pagsagot ng libo-libong tawag, pagsunod sa utos, pagsumite ng ulat, pagtitipa ng dokumento, paglilinis ng inidoro, ng dayuhang amo, pagkising sa alarm clock, pagmamadali sa trabaho, pagpunch sa bundy clock, pag-upo ng 8 oras sa ating maliliit na sulok sa opisina, pag-uwi ng alas 5, pagbagtas sa mabigat na trapiko, pagsalubong sa mga anak, pagsiping sa may bahay, paglilibing sa mahal sa buhay, pag-idlip at pagbangon muli sa imbay ng itineraryo at ruta ng araw-araw, ay nananalig pa rin tayo sa pinangakong biyaya sa dulo ng walang katapusang paggawa. Marahil, kaligtasan, ang pag-asang tayo ang matitirang matibay sa ibabaw ng tumpok ng mga bangkay. Siguro'y sariling oras upang makahintot makahinga sandali. May ihimlay ang pagal ng katawan, makapagliwaliw, makatakas at makapagbakasyon, makapagbiyahe at makabisita sa kung saang lupalop, dalhin ng puwersa ng grabidad mula sa bagong daigdig ng posibilidad na makikilala ang ating mga sarili sa mga patakas nating paglalakbay. Maramdaman muli ang pulso ng lupa sa pagtapak sa kabilang pangpang, sa lubungit batiin ng pangako ng kalayaang
kahit sa mga banyagang titik sa kalawanging tarangkahan ng ating paroroonan. So, hi! My name is Pat Reyes. I'm 20 years old at ang tatlong tula na ihahandog ko para sa submission nito ay yung una, tinawag ko siyang OTW or On the Way. Ito ay specifically for those who are in a long distance relationship. Ito ang shortest and lightest na poem na ihahandog ko or napabasahin ko sa submission nito. Second one, I call it Tahanan with a question mark. Ito naman ay isang tula na inspired by the song Daydreaming of Paramore. And the last one, I call it Billboard. Nasulat ko siya nung papunta ako ng UP Diliman para magpasa ng requirements ko for child scholarship. And hindi naman ako palagi bumabiyahe pa Manila. And yun, na-focus lang yung attention ko sa isang billboard doon na ni Maha na may hawak na wine. And ayun, nabuo na yung inspiration and nabuo na yung poem sa isip ko. Okay, so that's about the quarantine. That is the reason why I'm wearing a cotton shirt. And na normally ginagamit ko pang tulog. Kasi diba this quarantine, palagi tayong tulog sa umaga, gising sa gabi. Or may tendency tayo na hindi agad makatulog sa gabi kasi kapag tahimik, kapag tulog na yung mga kasama natin sa bahay, dun pumapasok sa atin yung mga random thoughts about life, about love, yung mga worries natin, and yung mga thoughts na sometimes na nakakapagpa-anxious at nakakapagpa-worry sa atin. For me kasi, dun sa time na yun, doon lumalabas yung pagiging creative natin kasi yun yung pwede natin gawing inspiration. And for me, doon yung panahon para makasulat ka ng isang magandang tula. This quarantine is a really, really big challenge for all of us, and as cliche as it may sound, but I really think that the only way to make it out alive is to face it together. Ang tula po ay tinawag kong OTW or On the Way. Sa gitna ng maingay na kalye, ako ang iyong magiging katahimikan. Ako ang gawin mong sandalan sa nakakalulang pamantayan at mga mithiing nais mong patunayan kapag nasisilaw ka na sa liwanag. Isipin mong ako ang dilim na hindi mo dapat katakutan, kundi ang dilim na nagbibigay ng kapayapaan. Gawin mo akong saya kapag ika'y malungkot, pangunat sa mga katwiran mong baluktot ang taong kahit gaano katagal ay maghihintay. Babiyahe ng malayo para lamang makasabay ka sa pag-uwi. Gaano man kadaming jeep ang dapat mong sakyan, walang-wala ang pagod. Isang ngipin mo lang. Ang pangalawang tula ko po ay pinamagatan kong Tahanan. Nakatira ako sa isang lugar na hindi natutulog. Mabangon araw-araw sa malalakas na tunog at busina ng mga sasakyan na kahit maaga pa'y buhol-buhol na sa kalsada, sa umaga, at lalo na sa gabi. Sa tuwing dadaan ako sa EDSA ay nakikita ko ang aking sarili at kung gaano ko pinipilit na manatili sa landas kong usad pagong. Isang hakbang sa bawat pagkakataon maglalakad sa ulan kahit butas pa ang aking payong magpapakupositibo. Dahil sa hinaba-haba man ng traffic na to, makakauwi din naman ako. Pero hindi para magpahinga dahil nakatira nga ako sa isang lugar na hindi natutulog. Gabi man o araw, nakikita ko ang mga sumasayaw na ilaw, nakakasilaw ang kanilang pag-indak sa saliw ng musikang nakakaaliw, nakakabaliw. Sa sobrang ganda, parang hindi ko na kayang tingnan. Sa sobrang saya, ay ayaw ko nang maramdaman dahil nakakatakot na. Kasi di ba, sa bawat maganda ay mayroong pangit. Sa bawat saya ay mayroong sakit, subalit gaano man kapait, ang kapalit ng tamis ng liwanag ay hindi titigil ang ikot ng mundo. Hindi ito hihinto kahit nasasaktan pa ako.
Mabilis ang pagtakbo ng oras at dapat na mahabol ko ito. Ang ingay o sakit ay hindi dahilan ng pagpikit at pamamahinga ay hindi maaaring maisama sa pamimilian kung ayaw kong maiwan. Dahil ayaw kong maiwan. Nakatira ako sa isang lugar na hindi natutulog, kaya wala akong panahon para managinip. Ang tulang ito ay pinamagatang billboard. Sa minsang paglalakad, dinala ako ng aking mga paa sa syudad, kung saan mataas daw ang kalidad ng pamumuhay at ang magpapatunay nito ay ang mga naglalakihang larawang nakapaskil sa kalye. Habang isinasa publiko ang mga detalye kung paano tayo dapat na mamuhay. Yun bang mayroong mga modelong nakahiga sa kutsong malalambot habang malawak ang pag-arko pataas ng kanilang mga labi at magagara ang suot, do'y sumagi sa aking isipan. Kung kamusta na kaya ang mga modelong nasa larawan? Tinatamasa nga kaya nila ang buhay na ganyan? O baka mga biktima lang din sila ng isang mapanlilang sistema para makabenta? Maiyahanin tulad ko kaya sila sa akin? Na sa tuwing napapadaan at napapatingin sa mga litratong ito ay nangangarap, nagtatanong, naghahanap ng mga sagot na kung ang tanikala ba sa aking leeg ay kailan mapapagot maaabot. Maaabot ko pa ba ang matatayog na pamantayan, mapapantayan ba ang buhay na itinakda ng lipunan o mananatiling na lang akong binubugbog at tinatalo ng kahirapan? Iginugupo ng pagod, ngunit todo pa din sa pagkayod marahas ang pagpunas sa muka na may bakas ng pinaghalong pawis at luha. Kahit ako ay hindi ko na matansya kung kaya ko pa ba. Hanggang sa muling napadako ang aking tingin sa magandang babae sa larawan. Nakakabighani ang kanyang mga ngiti na tila inaakit akong lumaban na muli upang ipagpatuloy ang aking nasimulan at ipinapaalalang hindi pagsuko ang katapusan kahit pa na gumagaan na lamang ang bigat ng aking nararamdaman sa tuwing maisasatinig ko ang aking mga hikbi na may kasamang impit na ungol ay hindi ako dapat na magpalunod sa luha kahit papatuloy ang pagtaloy nito. Nakatulad ng ilog sa ilalim ng tulay na kinatatayuan ko dahil ako ang tulay sa pagitan ng larawan at ng ilog na kinasasadlakan ko. Sa syudad ako dinala ng aking mga paa sa aking paglalakad minsan. At nakita ko na ang aking sarili sa isang malaking larawan. My poems for this project convey two different emotions. The first poem, Initiative, draws from a place of excitement. It's about the naive student, eager for adventure in the city with his friends. He's been collecting impressions on the city and is convinced that what he's learned through fiction is enough to garner him some wild experience. Overall, in his eyes, the city resembles a large park or playground. My inspiration for this poem is all the children mistreated during this quarantine. It's a devastating issue, and it's unfortunate that a solution, a straightforward one, has yet to be found. So in this poem for them, I decided to end things on a note of triumph, or at the very least, hope. The second poem, in comparison, is voiced by a much older and disillusioned persona. I'd like to think of him as an evolution of the first one, in that he is full of angst and given to romanticizing. I thought it would be fitting then that I structured the poem
based on a model of society or the city. And I found most appropriate was Spencer's functionalism, which argues that society is an assemblage of organs working together. But I didn't want to go with that anatomy, so I went for something else. I went through my notes and found the term black rose, and I was like, well, this could work. I did some research and found that black rose, well, the term, also has political associations. And then I was sold on it, because my main objective for this piece is awareness. Its title, finally, was supposed to be Black Rose City, to beat around the bush less, but I saw a chance to pay tribute to Harold Bloom, who recently passed away, so I went with Bloom. Not sure if he would approve of it, though. So without further ado, let's go with the first poem. Initiative. The city calls to teach, all this color out the glass to learn and keep. Meanings way less before a given age. Places rise to be thought, and bikes need a wind like us. Let's gather a number and scout some fate. One of us has to speak the eldest. Folks might even be nice. Par 1,001 stories. Ice picks are dull. Of course we need money, unless we have a cheat. Run our names in print to code somehow. 4 p.m. by the monuments. Bring some dice. We shall be simple, possibly pure. The second poem, Bloom. This piece is for my dear Black Rose City. I've taken root inside of it for 26 years, and God willing, 26 more, so I can travel up its thorny road until my feet acquire something meaningful. This means formulating routine until I no longer have to introduce myself, or until my pain when giving vanishes completely, and I am identical to the same passion that produced me. But this also means forming a stand uneasy for other parts of this anatomy. Petals unfolding have been myth on schedule since the day I was born. Zero traffic and criminality, and an independence which outlives the hunger of creatures afoot. Meanwhile, my city is a host to deplorable arachnid master plans, as families and frontliners stay only so alive within specific plots of land. Photosynthesis is not the change in store for us. The sun dishonored its post many moons ago when we decided life was negotiable. In doing so, we conceded our own. These fly traps, once persuadable like loving Hydra, now answer to a higher salary. One can only pray and draw strength, for even dissent will soon downgrade from our nature. As usual, we run to our phones. The internet substitutes our chapels. The internet substitutes our courts. But even infinity can disappoint. I want peace within my Black Rose City. I need it the way I need a piece of myself taken from me by the murder of news. I long for it the way I long for overseas workers to come home finally and witness this black rose bloom. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood dito sa ganap
Literatura at Musika sa Gitna ng Pandemya, hatid ng likhaan UP Institute of Creative Writing. Ako po si Lucas Lopez, isa po akong freelance worker at ganun din, nagsusulat po ako. Magbabasa po ako ng isang tula ngayon para sa inyo, pero bago yun, gusto ko munang iparating yung pangungumusta tsaka yung taos-pusong paghiling na sana sa mga nanonood, kung nasa man po kayo ngayon, sana po mabuti kayo, okay kayo, at nasa maayos kayo no, sa kabila ng nitong pandemya. No? Alam natin na nasasanay na tayo dahil sinasanay na tayo no, sa tinatawag na new normal. Kahit pa maraming nangyari na hindi normal o maraming irregularidad, di po ba? Kaya kailangan sa pagpapatuloy natin, no, kasi hinihiling na magpatuloy tayo. Kasabay nito, dapat nagtatanong tayo, nagmamatsyag, nagbabantay, at palagay ko kung minsan bilang pahinga na rin, siguro hindi naman masamang bumalik sa tula. Kaya po ngayon, magbabasa po ako sa inyo ng isang piyesa tungkol sa karanasan, no? Sa karanasan ko sa pag-uwi mag-isa sa gabi. Palagay ko marami ring nakakaranas nito, lalo sa mga babae, no? Yung kaba pagka uuwi ka late at night tapos mag-isa ka lang. Babasahin ko na po. Hindi ba't ikaw at ang takot ay iisa sa mga gabing hinahamon mo ang hinalang nagtatago sa dilim, marating lamang ang santuaryo ng iyong silid? Ngunit naguhunos ang takot, at apoy na nagliliyab biglang-bigla ang itim ng iyong mga mata. Santel mo sa magdamag, tumatanglaw sa lahat ng nilalang na may nilalang ng pangamba sa dibdib. At biglang-bigla, umaamo ang mga hininga, kasabay ng pagpayapa ng lahat, pagkat nagpapaubaya ang kalsada sa iyong paglakad, pagliyab, pag-uwi. At ang pagkatupok sa pagod sa wakas, sa sandaling marating mo ang santuaryo ng iyong silid. Hindi ba panibagong pagningas ang nakaumang na panaginip? Ayan po, mula po yan dito sa collection kong lungsod-lungsuran. Kalalabas lamang po nito kamakailan lang na inilabas ito ng Librong Lira. At kung interesado po kayo na magkaroon ng kopya, pumunta lamang po kayo sa Facebook page ng Linangan sa Imahen Retorika at hanapin lamang po ninyo ang librong ito para ma-order po ninyo. Muli, maraming salamat po sa inyo na nanonood at nakikinig. Malaking bagay po yung panahon na nilalaan nyo sa pakikibahagi sa mga ganitong gawain. Magandang araw po sa inyo.